Saan sila pumunta? Tanong ni Zack habang naglalakad sa kwarto ni Amity na alam niyang malungkot. Umuwi sa probinsya. Dadalawin nila ang lola ko. Matamlay na sagot ni Amity. Pagpasok nila sa kwarto ni Amity ay balak nilang manood ng movie. Bukod doon, ay ito na rin ang huling bonding ng dalawa dahil kailangang umalis ni Zack para mag-aral sa ibang bansa. Tahimik lang ang dalawa habang nanonood sila. Hanggang kailan ka dun? Hindi mapigilan ni Amity ang kanyang lungkot sa nararamdaman. Hinawakan ng binata ang malambot na kamay ni Amity. After college, bata pa yung kapatid ko at matanda na si Papa kaya ay hinahanda na ako para pumalit sa kanya. Malambing na sagot ni Zack. Napanguso si Amity kasi ngayon pa lang na iniisip niya na mawawala ang boyfriend niya. Ay namimiss na niya ito. Napako naman ang tingin ng binata sa labi ni Amity na parang inaakit siyang lapitan yun. Baka palitan mo ko sa mga kulay puti doon. Nakangusong tanong ni Amity. Sobrang labo naman yung sinasabi mo. Nakangising sagot ni Zack. Pagkasabi niya ng ganon ay hindi na niya napigilan ng sarili at hinalikan ng dalaga. Napangiti naman siya nang hindi pumalag ang taong mahal niya. Hanggang sa lumalim ang nararamdaman ng init ng dalawa at hindi nila maiwasan ang lahat. Babalik ako. Bulong ni Zack. After a week, ang dalaga ay umiiyak habang pinapanood si Zack na papalayo sa kanya. Wala itong magawa kung hindi ang kumaway habang tumutulo ang tubig sa kanyang mga mata. Tatawagan kita! Sigaw ni Zack bago ito pumasok sa loob ng airport. Tumalikod si Amity dahil ayaw niyang makita ang pag-alis ng boyfriend niya. Saglit lang naman ang 3 years. Pagpapagaan ito sa kanyang loob. Nag-focus na lang din sa pag-aaral si Amity para hindi niya mamalayan ang araw na lumilipas. First year college pa lang si Amity ng marketing management. Habang nasa klase ang dalaga, ay narinig niya ang mga kaklase niya na mayroong pinag-uusapan. Uy te, anong mag-aaral sa ibang bansa? Sure yun, hindi makakapagpigil yun na palitan siya ng ibang babae dun. Masyado kasing kampante sa boyfriend niya. Ito na ang mga beshi ko. Ano yun? Huli na kayo sa balita. Si Stacy, yung boyfriend daw niya, mag-aaral sa ibang bansa. Boom! Pinalitan siya. Tsaka deserve naman niya yun. Porket higher level lang siya sa atin, nagmamaganda. Deserve! Nagtawanan ang mga kaklase ni Amity. Pero kahit na hindi naman siya ang pinag-uusapan ay parang dinamaan siya. Napatayo na lang bigla si Amity nang makaramdam ito ng pagbaliktad ng siya niya. Nagmamadali itong tumakbo papunta sa comfort room ng school nila habang nakahawak ito sa bibig niya para pigilan na lumabas ang kanyang suka. Mi! San ka? Sigaw ni Melanie na makitang tumatakbo ang kaibigan sa koridor. Pagpasok ni Amity sa CR ay agad niyang niluwa ang hindi mapigil na suka. Mi! May sakit ka ba? Nababahalang tanong ni Melanie sa kaibigan nang sundan niya ito. Nag-flush lang ng toilet si Amity at nagmumug ng bibig sa sink. Habang si Melanie naman ay hinihimas ang likod ng kanyang kaibigan. Okay lang ako. Baka kasi sa kinain kong breakfast kanina kaya sumakit ang tiyan ko. Sagot ni Amity sa kaibigan. Paglabas nila ng CR ay nakita niya ang isa pa niyang kaibigan na si Arthur na sobrang nag-aalala sa kanya. Umuwi ka na kaya? Utos ni Arthur sa kaibigan. Ayos lang ako. Nanghihinang sagot ni Amity. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa ni Amity. Pero biglang nagdilim ang paningin niya. Buti na lang ay mabilis siyang nasa loo ni Arthur. Sinugod nila si Amity sa ospital. Merong kotse si Arthur kaya siya na ang nag-drive. Meron namang clinic sa school. Bakit di mo doon dinala? Reklamo ni Melanie. Paano kung kailangan yung operation? May equipment bang clinic? Natatarantang sagot ni Arthur. Napairap na lang sa ere si Melanie habang nag-aalala sa kaibigan. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka masyadong magpuyat. Exam lang naman yan. Parang maiiyak na saad ni Melanie. Diba nursing student ka? Gamutin mo na siya habang wala tayo sa ospital. Saad ni Arthur. First year pa lang ako. Halos lahat ng subjects ko minor lang. Iritang saad naman ni Melanie. Sus, palusot. Bulong ni Arthur. Kung bilisan mo na lang kaya ang pagmamaneho. Reklamo ni Melanie. Pagdating sa ospital ay nasa waiting area lang ang dalawa habang tinitingnan ng doktor si Amity. Buhay pa naman siguro siya sa loob, no? Tanong ni Arthur.
Ewan ko sa'yo, sagot ni Melanie. Pagkatapos ng ilang oras ay lumabas ang doktor. Nasaan po ang boyfriend o asawa niya? Hanap ng doktor. Ha? Bakit po? Tanong ni Arthur. She's 1 month and 2 weeks pregnant, sagot ng doktor. Napatakbo sa loob si Melanie at si Arthur para tignan si Amity na ngayon ay nakaupo sa hospital bed. Sinong aba? Takang tanong ni Arthur. Sino pa ba? Eh di malamang si Zach. Siya lang naman ang boyfriend ni Amity, sagot ni Melanie. Alam na ba niya yan? Tanong ni Arthur. Biglang umiyak si Amity kaya nagtaka ang dalawa. Hindi siya sumasagot sa tawag ko. I have no idea sa kanya since last 3 weeks. Iyak ni Amity. Walang iya siya? Inis na tanong ni Arthur. Sabi na eh. Duda ako sa lintik na yun eh. Mukha lang talaga ang maganda sa kanya eh. Giit ni Melanie. Anong gagawin ko? Natatakot na tanong ni Amity. Eh di sabihin mo kila tita. Malalaman din naman nila yan, kaya wag mo nang itago. Seryosong sagot ni Arthur. Niyakap na lamang ni Melanie ang kaibigan niya dahil nabalot ng katahimikan ng buong paligid. After 13 years. Ma, is it fine kung wala akong award sa graduation? Tanong ni Addison sa mama niya. Me too, ma. Nag-focus po kasi ako sa painting kaya medyo hindi ko naabot yung requirement grade to get the higher honor. Saad naman ni Aiden. Graduate lang kayo ay malaking achievements na yan, nakangiting sagot ni Amity sa kambal. Binigyan ni Amity ang mga anak niya ng eggs at bread para makakain na sila ng breakfast. Nagkwentuhan lang silang tatlo at after nilang kumain ay hinatid na ni Amity ang kambal sa school nila para mag-practice ng graduation. Habang si Amity naman ay pumasok na sa trabaho. Isa na siyang manager sa isang sikat na restaurant. Lunch break na. Dumalaw ang kaibigan niyang engineer na si Arthur at ang best friend niyang si Melanie na ngayon ay nurse na. Tuloy ba ang plano natin na magtayo ng isang restaurant? Tanong ni Arthur. Meron ng plano si Amity and siya na rin ang magmamanage noon para sure na hindi malugi. Kasi kung ikaw, baka magsayang lang tayo ng oras at puhunan. Banat ni Melanie. Nahiya naman ako sa'yo. Kaya ka nga nag-nurse kasi bobo ka sa business. Ganti naman ni Arthur. Napangisi naman si Amity sa kanyang mga kaibigan. Halata naman kasi na mayroon silang lihim na relasyon at ayaw lang nilang sabihin kay Amity. Pero matagal na niyang alam. Wala na bang matatago ang mga kaibigan niya sa kanya. Arthur, ikaw nang bahala about sa construction. About naman sa mga internal management, kami na ni Melanie bahala. Paliwanag ni Amity. Ilabas niya ang laptop para pag-usapan ng kanilang plano. Anyway, graduation nga pala ng mga inaanak ko next week, saad ni Arthur. Parang maiiyak ako. Tinutulungan ka pa namin dati na magpalit ng diaper. Pero ngayon, binata't dalaga na sila. Makaarte naman to parang tatay, giit ni Melanie. Ikaw ba? Kailan mo ako bibigyan ng anak? Tanong ni Arthur kay Melanie. Nanlaki ang mata ni Melanie. I mean, kailan ka magkakaanak? Bawi agad ni Arthur. Napailing na lang si Amity na napangisi. Alam ko na. Alam nyo, magtatampo na ako dahil wala kayong sinasabi sa akin, saad ni Amity. Sorry, Mi. Balak naman naming sabihin. Pero kasi, baka kasi mainggit ka. Hinihintay muna namin na mayroong lumandi sa'yo bago namin aminin ni Pancake sa'yo. Paliwanag ni Arthur. Muntik nang maibuga ni Amity ang kinakain niya dahil sa narinig na salitang pancake. Pancake? Natatawang tanong ni Amity. Maganda naman eh. Diba, Pancake? Tanong ni Arthur. Perfect may syrup, sagot ni Melanie. May syrup? Hindi alam ni Amity kung ano ang magiging reaksyon niya sa dalawang kaharap niya. So, ano ako? Butter? Natatawang tanong ni Amity. Ay hindi, kami lang dalawa. Maghanap ka ng corn mo. Sagot ni Arthur sabay yakap kay Melanie na parang pinagdadamot ang girlfriend niya. Corn? Takang tanong ni Amity. Yes, ikaw yung butter, tapos yung partner mo yung corn. Para butter corn, sagot ni Arthur. Napatayo na lang si Amity. Cornite! Nakangiwing saad ni Amity at inayos pa ang gamit niya para umalis at bumalik sa trabaho. Pagkita na lang tayo sa susunod.
Paalam ni Amity. Sa school ng kambal, magkaklase man ito ay hindi madalas magkasama ang magkapatid dahil sa ibang hilig at kaibigan. Addison, masabi kay mama na mamaya na ako uuwi. Saad ni Aiden. Anong oras? At saan ka pupunta? Tanong naman niya. Pupunta lang kami ng mall ng mga kaibigan ko. Last day na rin to sa grade school. Sagot ni Aiden. Umuwi ka rin agad. Saad ni Addison. Umuwi na si Addison dahil wala naman itong hilig sa mall, kaya manonood na lang siya ng movie sa bahay. Si Aiden naman ay pupunta ng mall para din mamasyal at bumili ng art materials dahil buong bakasyon ay plano niyang magpaint lang. Independent ang kambal. Kaya na nilang umuwi mag-isa at umalis mag-isa dahil sinanay sila kasi madalas na wala si Amity dahil sa trabaho. Hindi mo ba bibilhin? Tanong ng kaibigan ni Aiden. Binalik ni Aiden ang lapis dahil masyado itong mahal. Pero gusto niya talaga yon dahil kumpleto na yon. Next time na lang. Wala naman sigurong bibili niyan agad. Sagot ni Aiden. Last na kasi yon at alam niyang mahirap humanap ng ganoong lapis. Hindi niya sinasabi sa mama niya dahil alam niya na mahal ang nagastos ni Amity sa school nila ng kambal niya. Aalis pa lang si Aiden nang meron na agad na kumuha ng lapis na pag-iipunan niya pa lang. Yan lang ba ang pinunta mo dito? Tanong ng isang lalaki. Nakatingin si Aiden sa kumuha ng lapis at umalis na siya doon. Hey kiddo! Tawag kay Aiden. Nagulat lang si Aiden nang merong paper bag ang inabot sa kanya at nang tingnan niya kung sino yun ay yung lalaki. Keep it. Nakangiting saad sa kanya. Sorry po, pero hindi ako tumatanggap ng bagay sa ibang tao. Sagot ni Aiden. Agad na binalik ni Aiden yung paper bag at tumalikod sa lalaki. Let's have lunch, Zach. Ayaw ng kaibigan ni Zach. Nakatingin naman si Zach sa bata na naglalakad palayo sa kanya. Merong isang sikat na restaurant dito. And guess what? Type ko yung manager nila. Bulong ni Ferry. Huling tingin muna ang binigay niya kay Aiden bago ito tumalikod at sumunod sa kaibigan niya. Pagdating nila sa restaurant ay agad na umorder ang dalawang magkaibigan. CEO Zach, finally, lahat ng paghihirap mo ay napalitan na. Bati ni Ferry. Matanda na kasi si Papa. Ako na ang ipapalit sa kanya para sa business namin. Saad ni Zach. Manager Valdez! Nakangiting tawag ni Ferry kay Amity na makita itong lumalabas. Nag-wait sign si Amity dahil meron itong kausap na customer. Look, yan yung sinabi ko sa'yo na liligawan ko. Bulong ni Ferry. Papaiyakin mo na naman yan. Nakangising saad ni Zach. Tinitigan ni Zach ang sinabi ng kaibigan. Pero di niya makita ang muka dahil nakatalikod dito sa kanya dahil sa kinakausap nitong customer. Hindi, seryoso ako sa kanya. Sagot ni Ferry. Nagpatuloy lang sa pagkain si Zach dahil meron itong meeting mamaya. Kaya kailangan na niyang magmadali. Sir Ferry, buti napadaan kayo ulit dito. Nakangiting bati ni Amity. Nawala ang ngiti ni Amity nang makita ang lalaking matagal na niyang hindi nakikita. Sa tagal ay halos burado na sa buhay niya. Umupo ka muna at sabayan mo kaming kumain. Si Zach Buenaventura pala, kaibigan ko mula sa France. Pagpapakilala ni Ferry. Napaayos naman ang upo si Zach nang makita si Amity. Nice meeting you, sir. Saad ni Amity na parang hindi kilala ang kaharap niya. Hindi naman alam ni Zach kung ano ang sasabihin kay Amity. Have a seat. Anyaya ni Ferry, pero umiling si Amity. We have a lot of customers. Kailangan ako sa loob. Maybe next time. Pagtanggi ni Amity. Pasensya na. Paalam ni Amity sabay alis. Agad na pumasok sa loob ng staff room si Amity at huminga ng malalim. Buhay pa pala siya? Huwag niyang aasahan na didikit pa ako sa kanya. Inis na saad ni Amity. Matapos ang ilang araw ay sabay-sabay na kumain ng 3 ng lunch sa isang mall para bumili ng bagong gamit sa graduation ng kambal. Napansin ni Aiden at Amity ang biglang pagsimangot ni Addison at humawak ito ng phone. Anong problema at naiba yung mood mo? Tanong ni Amity sa anak na babae. Napa-cross-arm naman si Addison at bumuntong hininga. Inagyayabang kasi ng iba kong kaklase. Nakasama nila yung tatay nila. As if naman mayroon akong pakialam. Nakasimangot na saad ni Addison. Binubuli ka ba nila? Tanong ni Amity. Mama, are you serious sa tanong mo?
Ni hindi nga sila pumantay sa level ko. Tsaka hindi na ako nakikipag-usap sa mga bobo, giit ni Addison. Kitang-kita ni Amity ang sarili sa anak niya. Pero kuha rin ito ang ugali ng ama nila na may pagkasuplada. Hindi naman namin kailangan ng papa. Ikaw lang mama, ayos lang. Sabat naman ni Aiden. Matapos niya tayong iwan, never ko siyang mapapatawad. Seryosong saad ni Aiden. Saan mo naman nakuha yung idea na iniwan kayo ng papa niyo? Tanong ni Amity. Never siyang nagkwento tungkol sa tatay nila at maski ang pangalan nito ay walang alam ang kambal. Kung hindi niya tayo iniwan, where is he? Tanong ni Aiden. Bakit kailangan pa namin mabuli na walang tatay kung hindi niya tayo iniwan? Biglang natahimik si Amity sa narinig niya. Dahil dama ni Amity ang galit sa puso ng dalawang anak niya. Galit ba kayo sa kanya? Tanong ni Amity. No? Sabay na sumagot ang kambal. Ayaw lang namin siyang makita, saad ni Aiden. Masaya naman tayo na wala siya, hindi ba? Tanong ni Addison. Agad namang tumango si Amity, pero hindi niya maiwasan ng malungkot dahil feeling niya ay kulang ang atensyon na binibigay niya sa mga anak niya at hindi niya namamalaya na gano'n na palang nararamdaman ng kambal. After nilang bumili ng mga gamit, ay hinayaan muna niya na mamasyal ang kambal at pumunta siya sa supermarket habang kausap si Arthur sa phone. Ikaw ba ang nagsabi sa kambal na iniwan sila ng tatay nila? Tanong ni Amity. Ang kaibigan lang naman niya ang madaldal at hindi kayang pigilan ng bibig kaya wala na siyang iba pang pagdududahan pa. Ano naman ang sasabihin ko tungkol sa walang hiyang yun? Saka ano naman kung malaman nilang iniwan sila ni Zach? Totoo naman sagot ni Arthur. Napahinga ng malalim si Amity. Ayoko na meron silang malaman tungkol sa tatay nila. Matagal na siyang burado sa buhay namin kaya tumahimik ka na lang. Giit ni Amity. Galit na galit? Oo na. Meron kaming date ni Melanie. Bye-bye. Paalam ni Arthur. Pasaway talaga, saad ni Amity. Graduation day. Bawat tao sa event ay busy sa kanilang mga anak. Kita ang saya sa mga mata nila dahil proud ang mga magulang at guro sa mga batang magtatapos. Congrats sa inyo. Masayang saad ni Amity sa kambal. Napatingin naman si Addison sa mga kaklase niya na kumpleto ang pamilya at napasimangot ang bata. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Akala siguro hindi pupunta si Ninong Arthur? Biglang sulpot ni Arthur at Melanie. Congrats mga inaanak! Masayang birthday ni Melanie. Meron bang masakit sa'yo? Tanong ni Amity. Wala po. Naiinip lang ako sa tagal mag-umpisa. Sagot ni Addison. Ha? Mana sa tatay. Biglang daing ni Arthur nang kinurot siya ni Melanie. Isang masamang tingin naman ang binigay ni Amity sa kaibigan. Pumunta na kayo sa upuan niyo at magsisimula na. Nakangiting sabi ni Melanie. Pagkawala ng kambal ay mahinang sinipa ni Amity ang kaibigan niya. Nabigla lang ako. Depensa ni Arthur. Sarap takpan ng bibig mo. Inis na saad ni Melanie. Gamit labi mo? Tilyong tanong ni Arthur. Napairap na lang sa ere ang dalawang babae dahil kay Arthur. Nagsimula na ang event at tinawag na ang lahat na with honors at with higher honors. Mukhang highest honor ang mga inaanak ko Nakangiting saad ni Arthur. Wala silang award. Okay lang yun. Para din makapag-focus din sila sa iba nilang hilig. At hindi puro aral lang ang kambal. Paliwanag ni Amity. Ulirang ina goes to Amity Valdez. Biro pa ni Arthur. Tinawag na si Amity dahil aakyat na sila sa stage para kunin ang diploma. Addison Valdez, with highest honor. Hindi makapaniwalang napatingin si Amity sa kanyang mga anak sa narinig at hindi mapigilan ang saya dahil sa achievement ng anak. After niyang masabitan ng medal ang anak, ay si Aiden naman ang nilapitan niya. Aiden Valdez, with highest honor. Hindi na mawala ang ngiti at saya sa puso ni Amity dahil sa natanggap ng kambal. Pero habang humarap sila sa kamera ay nahagip ng tingin ni Amity ang isang lalaki na nakatingin sa kanila. Nakaupo sa VIP chair, katabi ang president ng school. Nagpanggap na lang si Amity na hindi niya nakita si Zach. Pagbaba nila sa stage ay agad na kinausap ang kambal. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Masayang tanong ni Amity. Kailangan pa bang sabihin? Sa talino ng dalawang yan, expected na yun.
Singit ni Arthur. Oo nga naman, dagdag ni Melanie. After ng event ay umalis na sila Amity para i-celebrate ang achievements ng mga anak. Pero si Zach ay nakatingin sa kotseng sinakyan ng mag-iina paalis. Aiden and Addison Valdez? Kapatid niya kaya? Tanong nito sa sarili. Dumating na ang kaibigan niya na may-ari ng school na pinapunta siya para bumisita sa school. Pero dahil busy ang schedule ni Zach ay umalis din ito agad. Pumunta si Zach sa restaurant kung saan si Amity ang manager. Doon siya nag-lunch kahit na medyo malayo mula sa kanyang office. Busy si Amity at wala itong chance na makausap dahil sa madaming ginagawa. Kinansel lahat ni Zach ang trabaho niya buong araw para lang hintayin si Amity na matapos sa work. Paglabas ni Amity sa restaurant ay bumungad sa kanya si Zach. Hi. Nakangiting bati ni Zach. Nawala ang ngiti ni Zach nang lagpasan siya ni Amity. Sinundan niya ito pero pagpunta niya sa car park ay nakaalis na si Amity. Napapuntong hininga na lang si Zach. Pag-uwi sa bahay ni Amity ay pansin ang kambal na parang malungkot ang ina nila. Meron bang nangyari, Mama? Tanong ni Aiden. Wala naman, pagod lang ako. Nakangiting sagot ni Amity. Napatingin silang tatlo na merong kumakatok sa pinto. Balak na tumayo ni Amity pero inunahan na siya ni Aiden. Ako na, Ma, saad ni Aiden. Pagbukas ni Aiden ay tumambad sa kanya si Ferry ni merong dalang bulaklak. Who are you? Tanong ni Aiden. Hi, son. Bati ni Ferry. Son? Takang tanong ni Aiden. Yes. Where's your mother? Tanong ni Ferry. Balak na pumasok ni Ferry sa loob ng bahay pero humarang si Aiden sa daan. Who are you? Seryosong tanong ni Aiden. Ferry, manliligaw ng mama mo. Nakangiting sagot ni Ferry. Agad na sinarado ni Aiden ang pinto. Aiden, bakit mo ginawa yun? Natatarantang tanong ni Amity nang makita ang ginawa ng kanyang anak. Binuksan ulit ni Amity ang pinto at pinapasok sa loob si Ferry. Masama naman ang tingin ni Aiden at Addison sa lalaki habang nakaupo sa hagdan at pinapanood ang dalawa na mag-usap. Kahit anong ibigay sa iyo niyan, huwag kang papayag na maging stepdad natin yan. Saad ni Addison. Of course, halata sa mukha niya na lulukuhin niya lang si Mama. Giit ni Aiden. Ma, kailangan mo nang matulog. Maaga pa ang pasok mo bukas, saad ni Addison. Tama si Addison, magpahinga ka na. Aalis na din ako. Paalam ni Ferry. Thank you sa flowers at chocolates. Paalam ni Amity. Binuksan ni Aiden ang pinto para hindi na tumagal ang pag-uusap ng mama niya at ni Ferry. Hindi maganda yung ginawa niyo, puna ni Amity. Mukhang hindi kasi magandang motibo niya sa'yo, Mama, sagot ni Addison. Dapat, ako lang ang lalaki sa buhay mo, Mama, saad ni Aiden. Umakyat na ang kambal sa kwarto nila. Napailing na lang si Amity dahil sa ugali ng kambal. Napaupo si Amity sa sofa dahil kahit na gusto niyang kalimutan si Zach ay dalawa naman ang laging nagpapaalala nito sa kanya. Sana ay hindi na siya bumalik pa. Bulong ni Amity sa sarili niya. Sa office kung saan nagtatrabaho si Zach bilang CEO at isa sa mga director. Kailangan ko lang na mapalapit sa mga anak niya and then boom, makukuha ko na rin siya. Kwento ni Ferry sa kaibigan nito. Anak niya ang kambal? Tanong ni Zach. Yes, pero hindi halata na mayroong dalawang anak, no? Nakangising tanong ni Ferry. Napaisip naman si Zach sa nalaman. Ang akala niya ay kapatid niya lang yun since Valdez ang ginagamit na apelido ng kambal. Nasaan yung tatay ng kambal? Tanong ni Zach. Kahit na maraming ginagawa si Zach ay gusto niya pa ring malaman kung anong nangyari kay Amity. I don't know. Baka na-disgrasya lang. Sagot ni Ferry. So, what about your family? Seryosong tanong ni Zach. Nagkapirmahan na kami ng annulment paper, kaya walang problema sa ex-wife ko. Sagot ni Ferry. Tumahimik na lang si Zach at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Halos araw-araw dumadalaw si Ferry sa bahay nila Amity, pero wala pa ring nagbabago sa pakikitungo ng kambal kay Ferry. Pasensya ka na sa kambal ko baka nahihiya lang sila sa'yo. Nahihiyang saad ni Amity. I understand. Siguro dahil yan sa wala silang amang kinalakihan kaya medyo nahihiya pa sila sa akin. Kailangan kong mag-effort para sa kanila. Free ako tomorrow. Okay lang ba na isama ko sila? Mamamasyal at kumain? Tanong nito kay Amity.
Nag-aalinlangan si Amity pero biglang hinawakan ni Fairy ang kamay ni Amity. Bonding na rin naman para magustuhan din nila ako, saad ni Fairy. Wala nang nagawa si Amity kung hindi ang pumayag dahil kinukulit siya ni Fairy. Kinabukasan, hinanda ni Amity ang kambal dahil susunduin ang mga ito ng driver ni Fairy. Ayokong makasama yun, reklamo ni Addison. Sino bang may gusto? Giit ni Aiden na masama ang loob. Pagbigyan nyo na. If hindi nyo magustuhan, then hindi na mauulit. Paliwanag ni Amity. Napabuntong hininga na lang ang kambal dahil wala naman silang choice kundi ang sumunod sa mama nila. Dinala ang kambal sa ZHB Group Building pero walang Fairy ang lumabas. Halos 1 oras na naghintay ang kambal pero hindi pa rin dumadating. Kung alam ko lang umuwi, ay uuwi na tayo. Inis na saad ni Aiden na nauubusan na ng pasensya. Tumayo na si Addison mula sa bench. Saan ka pupunta? Tanong ni Aiden sa kambal. Maglilibot. Ayokong maburyo dyan sa upuan. Sagot ni Addison. Agad namang sumunod si Aiden para libutin ang napakalaking building na pinagdalhan sa kanila. Marami ang painting ang nakadisplay sa paligid, kaya nabawasan ang pagkainip ni Aiden. Si Addison naman ay pinagmasdan ang mga taong busy sa kanilang ginagawa at pinapangarap na mag-manage din ng kanyang sariling business. Bumukas ang elevator at inilabas nun si Zack na mayroong hawak na papel dahil meron itong pupuntahan na hindi naman ganun ka-importante. Pero napansin niya ang isang bata na kinukuhanan ng picture ang mga paintings na nakadisplay. Sinong nagpapasok sa mga batang yan? Tanong ni Zack sa sekretary niya. Nakatalikod ang kambal kaya hindi nito makita ang itsura. Nilapitan ni Zack ang dalawa at na makitang pamilyar ang mga bata ay napakunot ang noo nito. Anong ginagawa niyo dito? Children are not allowed here, saad ni Zack. Fairy, I don't know his last name, pero dito daw siya nagtatrabaho. Pinapunta niya kami dito, sagot ni Aiden. Napansin ni Zack ang picture sa phone ni Aiden at yung painting na siya mismo ang may gawa. Do you like the painting? Tanong ni Zack. Agad na tumango si Aiden. Marami pa sa taas, saad ni Zack. Akala ko po bawal ang bata. Gusto po namin umakyat. Parang kumikinang ang mata na saad ni Addison. Gustong makita ni Addison ang buong building dahil pangarap niyang makapasok sa ganitong building. Paano si Fairy? Tanong ni Aiden. Wala din si Fairy. Meron siyang meeting sa Pangasinan. Sagot ni Zack. Huwag mo nang isipin si Fairy. Napatingin si Zack sa kamay niya nang hawakan niyo ni Addison. Wala siyang naramdaman kung hindi ang gaan ng loob niya sa kambal. Balak na lapitan ng sekretary ni Zack ang kambal para palayuin, pero pinigilan ito ni Zack. Umakyat sila sa taas at tinur na rin ni Zack ang kambal sa building. Kahit maraming trabaho si Zack, ay parang nakalimutan niya na yun na makasama niya ang kambal. Mahilig din po kayo mag-painting? Tanong ni Aiden. Yes, some paintings here are mine, sagot ni Zack habang naglalakad sila. Pero 3 lang ang nakadisplay dito sa building. Ang ibang gawa ko ay nasa office at bahay ko. Paliwanag ni Zack na ikinamangha naman agad ni Aiden. Marketing department? Basa ni Addison sa pinto na dinadaanan nila. Do you like business? Tanong ni Zack kay Addison. CEO, that's my dream. Confident na saad ni Addison. Same tayo. When I was at your age, yan din ang pangarap ko, to become a CEO. May I know the position you are in? You look a high-profile person. Nakangiti saad ni Addison. Kinuha ni Zack ang ID niya sa wallet niya para ipakita sa batang kaharap. Nanlaki ang mata ng kambal na makita kung sino ang kinakausap nila ngayon. CEO? Gulat na tanong ni Addison. My name is Zack Buenaventura, CEO of ZHB Group. Pagpapakilala ni Zack sa kambal. Umalis na tayo, aya ni Aiden. Pero si Addison parang mas lalong nabuhayan nang malaman kung sino ang kaharap nila. Pwede po ba kaming pumunta sa office niyo? Pagpapakyut na tanong ni Addison. Addison, wala naman dito si Fairy. Umuwi na tayo, aya ni Aiden. Bago kayo umuwi, pwede niyo namang bisitahin ang office ko. Aya ni Zack. Walang pagdadalawang isip si Addison at agad na tumango. Nandoon din ang iba kong paintings. Saad ni Zack na nagpapayag kay Aiden. Pagpunta nila sa office ay parang nagniningning ang mga mata ng kambal para sa kanilang mga gustong makita.
Si Addison ay agad na nilapitan ng table ng CEO at si Aiden naman ay ang painting na nakadisplay. Nakalimutan ng bawat isa ang mga dahilan kung bakit sila nasa iisang lugar. After ng ilang oras na pagstay nila ay umuwi na agad ang kambal dahil medyo magdidilim na. Si Zack mismo ang naghatid sa kambal para malaman niya kung saan sila nakatira. Bumaba ang tatlo sa kotse at tinitigan ni Zack ang bahay na tinitirhan ng mag-iina. "Pumasok po muna kayo sa bahay," aya ni Aiden kay Zack. Napangiti naman si Zack nang hawakan ng kambal ang pareho niyang kamay para papasukin siya sa loob ng bahay. Pagpasok nila ay agad na ipinakita ni Aiden ang kanyang painting kay Zack na nagustuhan naman ni Zack dahil maganda naman talaga ito. At si Addison ay ini-interview si Zack para malaman kung paano siya naging CEO. "Paano po kayo naging CEO?" "My father is the founder. Pero bago ka maging CEO, iboboto ka muna ng mga shareholders. Nakadepende ang shares nila sa boto nila. Nagkataon kasi na mayroong 50% shares na pag-aari si Papa. 1% na boto lang ang nakuha ng ibang shareholders. Ako na ang panalo," nakangiting paliwanag ni Zack. "Hindi pala ikaw ang owner," saad ni Aiden. 50% shares naman ang hawak nila. Parang sila na rin ang owner, saad ni Addison. "CEO isn't the owner, pero ako yung nagmamanage ng company. Ang totoong mga owners ay yung mga shareholders," paliwanag ni Zack. "Anong ginagawa mo dito?" Gulat na tanong ni Amity na makita si Zack sa loob ng bahay nila at kasama ang kambal. Napatayo naman ang tatlo. "Mama, hinatid kami ni Sir Zack dito. Hindi naman lumitaw si Ferry at dinala niya kami sa company ni Sir Zack," paliwanag ni Aiden. Hinila ni Amity ang kambal para ilapit sa kanya at napatingin naman si Zack sa ginawa ni Amity. "Makakaalis ka na." Seryosong taboy ni Amity. "Mama, hindi pa niya naubos yung juice na ginawa ko," saad ni Addison. "Ang sabi namin na dito na siya kumain ng dinner dahil pinakain niya kami sa office niya," dagdag ni Aiden. "Busy siya. Huwag na nating abalahin," saad ni Amity. "Maybe next time na lang," pagpapaalam ni Zack sa kambal. Nagpaalam muna si Zack sa kambal dahil medyo nalungkot ang dalawa dahil nagustuhan nilang kausap si Zack. "You can visit me anytime you want sa office," nakangiting saad ni Zack. Agad namang tumango ang kambal. Tinitigan ni Zack si Amity pero umiwas ng tingin si Amity. Nilagpasan ni Zack si Amity pero agad na sumunod si Amity sa labas. "Wala nang next time at hindi na sila pupunta sa'yo. Huwag ka nang magpakita sa amin," seryosong saad ni Amity kay Zack bago ito pumasok sa loob. Sa office ni Zack, nakatingin si Zack sa bag na naiwan ni Addison sa office niya. Hindi nila namalayan ang mga bagay noong nagkasama sila. Tinabi niya yun, pumasok naman si Ferry sa loob ng office ni Zack at kita pa sa lalaki na meron itong hangover. "Oh, kumustang Pangasinan?" tanong ni Zack. "Dinala ko lang yung ex-wife ko. And you know what happened?" Nakangising saad ni Ferry. Napatigil sa pagsusulat si Zack at tinitigan ng seryoso si Ferry. "Yung mga bata, pinapunta mo dito?" tanong ni Zack. "Di ko naman anak yun. Yung nanay lang naman nila ang gusto ko." Nabitawan na ni Zack ang pen na hawak niya at napahawak ito sa sintido niya dahil nakaramdam ito ng inis sa lalaking kaharap niya. "Madali ko lang naman magawa ng paraan yun. Sabihan ko na merong emergency na nangyari." Nakangising saad ni Ferry. "Umalis ka muna dito." Seryosong utos ni Zack dahil inis na ang nararamdaman niya. "Anong problema?" takang tanong ni Ferry. "Madami akong ginagawa, kaya mamaya na lang tayo mag-usap." Saad nito. "Hindi naman kitang ginugulo." "Okay, fine. Aalis na ako." Saad ni Ferry nang makakuha siya ng masamang tingin kay Zack. Napahinga ng malalim ang binata at binalik ang atensyon sa trabaho. Sa bahay nila Amity, kumakain sila ng agahan na tatlo. "Mama, wala naman kaming ginagawa dito sa bahay. Pwede ba kaming pumunta sa building ni Sir Zack?" tanong ni Addison. Agad na umiling si Amity. Ayaw na niyang mapalapit pa ang kambal kay Zack o maski ang magkita sila ay ayaw ni Amity. CEO siya. Busy siyang tao at hindi pwedeng puntahan ang kung sino lang. At hindi pasyalan yung building nila. Sa ibang lugar na lang kayo pumunta, sagot ni Amity. "Sabi niya sa amin, anytime pwede kaming pumunta.
Saad ni Aiden. I said no na. Sumunod na lang kayo sa akin. Saad ni Amity sa kambal. If naiinip kayo, you can go sa mall para mamasyal. Manood kayo ng sine or sa amusement park. Tatawagin ko yung tito nyo para samahan kayo. Paliwanag ni Amity. Hindi na po kailangan. Sanay na kaming dalawa na walang kasamang adult. Sagot ni Addison. Malaki na rin kami. We can commute alone. Halata sa mukha ng kambal na dismayado ang mga ito, pero hindi pa rin pagbibigyan ni Amity ang dalawa. Tumahimik na lamang ang kambal at pagkatapos kumain ay umakyat sila sa kanilang kwarto. Sa trabaho naman ni Amity ay dinalaw siya ni Ferry. I'm sorry sa nangyari last time. Nagkaroon kasi ng biglang meeting sa trabaho. Pero binilin ko naman sila sa kaibigan kong si Zach. Nakangiting paliwanag ni Ferry habang nakahawak sa kamay ni Amity. Tumango si Amity at ngumiti. Siguro, next time, if wala ka talagang time, ay ipahatid mo na lang sila sa bahay. Ayoko kasing ipagkatiwala sa ibang tao ang mga anak ko. Saad ni Amity. Okay, I will do that. Mabilis na sagot nito. Merong nilabas na invitation si Ferry. Meron kaming event. Pwede ka bang maging partner ko? Tanong ni Ferry. Hindi ko alam kung makakapunta ako kasi yung kambal. Ako nang bahala sa kambal. Magpapadala ako ng tao para bantayan sila. Saad ni Ferry. Dahil na rin sa pangungulit ni Ferry ay nahiya nang tumanggi si Amity. After 1 week, nakaayos na si Amity ng kanyang sarili para pumunta sa event na sinasabi ni Ferry. Ayoko siyang stepfather. Seryosong saad ni Aiden kay Amity. Mabait naman si Ferry, sagot ni Amity. Pero wala naman talaga siyang balak makipagrelasyon kay Ferry. Ayoko. Mariin na saad ni Aiden bago umalis. Pagkatapos mag-ayos ni Amity ay pinuntahan niya ang kwarto ng mga anak niya at inuna nito sa Aiden dahil kita niya na ayaw talaga nito kay Ferry. Aalis na ako. Babalik din ako agad. Paalam ni Amity sa anak. Nakatalukbong ng kumot si Aiden. Kahit medyo mature na mag-isip ang mga anak niya, pero hindi pa rin makakalimutan ni Amity na bata pa rin ang mga ito. Gabi ka na nga lang namin makakasama, pero ibibigay mo pa sa Ferry na yun. Nagtatampong saad ni Aiden. Magli-leave ako tomorrow para umalis tayo, saad ni Amity. Napabuntong hininga si Aiden at tumango. Nagpaalam na rin si Amity kay Addison bago umalis. Pagdating ni Amity sa venue ay agad niyang hinanap si Ferry at busy ito sa mga kausap niya. Halos lahat na makita niya ay mga high-profile na mga tao. Ang iba ay mga sikat na model at artista. Napatingin si Amity sa harapan niya nang biglang sumulpot si Zach. Binaling ni Amity ang tingin niya kay Ferry na agad namang napansin ni Zach. Hindi sila nagpapansinan na dalawa at walang nakakakilala kay Amity maliban kay Ferry at Zach. Abala si Zach makipag-usap sa mga kasama niya pero hindi nito maalis ang tingin kay Amity. Pero ang nakakuha ng atensyon ni Zach ay nang merong ilagay na bagay si Ferry sa inumin ni Amity. Alam ni Zach kung gaano kagago si Ferry, kaya hindi ito kampante sa lalaki pagkasama si Amity. Binigay ang inumin kay Amity. Balak lumapit ni Zach sa babae pero merong humarang sa kanya at kinausap siya. Hindi mapakali si Zach dahil nakikita niya ang pag-iba ng kinikilos ni Amity. Give me a second. Paalam ni Zach na makita niyang tumayo si Amity. Patingin-tingin si Zach sa paligid dahil baka merong makakita sa kanila. Balak pumunta ni Amity sa CR. Pero hindi na napasok sa loob ng CR ay napahawak na lang sa pader si Amity dahil nakaramdam ito ng hilo at gusto na lang niyang matulog. Amity! Tawag ni Zach bago pa mawalan ng malay si Amity. Pero buti na lang ay nasa lusa ni Zach. Dinala niya ang dalaga sa room niya dito sa hotel. Hindi mapigilan ni Zach ang tumingin sa buong katawan ng kasama niya. Kaya napahinga ng malalim si Zach at kinumutan si Amity bago bumalik sa event. Pansin ni Zach na mayroong hinahanap si Perry, kaya nilapitan niya ito. Nakita mo ba si Amity? Tanong sa kanya. Nakita kong lumabas na, baka umuwi na. Seryosong sagot ni Zach bago lagpasan si Ferry dahil baka makagawa lang siya ng gulo. After party ay bumalik sa room si Zach. Isa lang ang kama dito at ayaw naman niyang iwan si Amity na mag-isa. Nagising si Amity at ang agad na bumungad sa kanya ay si Zach na natutulog sa sofa. Agad na napabangon si Amity
at hinagisa ng unan si Zack dahil sa gulat niya. "Anong ginawa mo sa akin? Nasaan ako?" sigaw ni Amity. Pumungay-pungay pa ang mata ni Zack dahil sa inaantok pa ito. Binato ulit siya ni Amity ng unan at sumakto sa mukha ni Zack. "Anong ginawa mo sa akin?" Kinakabahan na tanong ni Amity. Anong gagawin ko sa'yo? Ubad ka ba? No, right? Meaning, wala akong ginawa. Medyo pikon na sagot ni Zack at nahawakan pa ang ulo niya dahil parang gusto pa nitong matulog. Tumayo si Zack at humiga sa kama na agad namang tinayuan ni Amity para umiwas sa kasama niya. "Nasaan si Ferry?" tanong ni Amity. Ang pangalan ni Ferry ang naging kape para magising si Zack. "Layuan mo siya." Seryosong saad ni Zack. "Wala ka sa lugar para utusan ako kung sinong gusto kong lapitan." Seryosong sagot ni Amity. Balak na umalis ni Amity pero biglang tumayo si Zack at hinarangan si Amity. Wala itong sinabi na kahit ano. Nakatingin lang siya sa mata ng kasama at halos sabog na ang isip niya sa daming gustong sabihin kay Amity. Pero ni isang salita ay wala itong masabi. Nilagpasan siya ni Amity. Parang napako na sa kinatatayuan si Zack dahil hindi na ito gumagalaw doon. At napahinga na lang siya ng malalim. "Bakit di mo ko hinintay?" Mahinang tanong ni Zack sa kawalan. Tinupad ni Amity ang pangako niya sa kambal na aalis sila. Sa una ay masaya ang tatlo sa kanilang ginawa dahil matagal na sinsuli nilang nagawa ang bagay na ganito. Kakain sa labas at mamasyal. Pero hindi inaasahan ng tatlo na dadating si Ferry. Walang ideya si Amity, pero ang inakala ng kambal ay tinawagan yun ni Amity. "Namamasyal ba kayo?" Nakangiting tanong ni Ferry. "Pwede ba akong sumama?" "Ferry, anong ginagawa mo dito?" Takang tanong ni Amity. "Hindi kasi natuloy yung bonding naming tatlo. Kaya na makita ko kayo dito, ay pinakancel ko lahat ng trabaho ko ngayong araw." Nakangiting saad ni Ferry. "Gusto ko nang umuwi." Aya ni Addison kahit na hindi pa dumadating ang order nilang pagkain. "Why?" tanong ni Ferry. "Dahil sa'yo." Seryosong sagot ni Aiden. "Aiden!" Saway ni Amity sa anak. "Masakit yung tiyan ko," saad ni Addison. "Huwag kang maarte, iha. Bibili na lang tayo ng gamot," saad ni Ferry. "Maarte?" Ulit na saad ni Aiden. Biglang tumayo si Amity at nilapitan ang anak niyang babae. Hindi naman umaarte ang anak niya dahil kilala niya ang mga ito. "Umalis ka na." Seryosong taboy ni Amity kay Ferry. "Why? U-order ako ng mga pagkain ng mga anak mo na hindi pa nila natitikman," saad ni Ferry. "Hindi namin kailangan. Kaya kong ibili ang gusto ng mga anak ko." Mariin na sagot ni Amity. "Huwag ka nang umarte," saad ni Ferry kay Amity. Nagulat ang lahat. Maski ang ibang customer nang biglang sinabuyan ng tubig ni Aiden si Ferry sa mukha. "Hindi maarte ang kambal ko at hindi maarte ang mama ko." Seryosong saad ni Aiden. Balak lapitan ni Ferry si Aiden, pero agad na hinarang ni Amity si Ferry. "Wag na wag mong susubukang hawakan ang anak ko. Mapapahiya ka dito." Banta ni Amity. "Sino ka ba sa inaakala mo? Director ako ng ZHB Group. At anong ipinagmamalaki ng isang manager lang naman ng isang pipitsugang restaurant? Kaya pala kayo iniwan ng tatay ng mga yan?" "Masyado ka ng maraming sinasabi." Galit na saad ni Arthur pagkatapos suntukin si Ferry. "Arthur!" sigaw ni Melanie. Hinila naman ni Amity ang kaibigan para awatin. "Huwag mo nang pag-aksayahan ng oras sa isang yan." Awat ni Amity. Hinila niya ang mga anak niya para lumabas na sa loob ng restaurant. "Mukha pa lang talaga ng isang yun. Mukhang gago na," sagot ni Arthur. Habang pinapakalma si Arthur ay napatingin si Melanie sa likuran ng mag-iina. "Zack?" Gulat na tawag ni Melanie. Napatingin silang lahat, pero si Zack ay kay Arthur lang nakatingin sabay lipat kay Amity. "Sir Zack!" tawag ni Aiden. "Buti dumating ka, Zack. Tatawag ako ng pulis para ipahuli ang lalaking yan," saad ni Ferry. "Huwag ka nang magsayang ng oras." Seryosong sagot ni Zack. Tatalikod na sana si Zack sa kanilang lahat, pero napahinto ito nang hinawakan siya ni Addison at namumutla na. Agad na nasalo ni Zack si Addison at nawalan nito ng malay. "Addison!" Sabay-sabay nilang tawag. Binuhat na agad ni Zack si Addison at itinakbo yun. Sumakay sa kotse si Zack kasama si Aiden at Amity.
Mabilis na pinaandar ni Zack ang kotse para dalhin sa ospital si Addison. Addison, I told you na huwag mong kainin yun. Nag-aalalang tugon ni Aiden sa kakambal. Ano yung kinain ni Addison? Nababahalang tanong ni Amity. Expired bread. Bigla kasi siyang nagutom kagabi. At wala ka, kaya kinain niya yung expired na tinapay. Parang maiiyak na saad ni Aiden. Bilisan mo, Zack! Natatarantang utos ni Amity. Pagdating nila sa hospital, ay agad na dinala si Addison sa emergency room. At food poisoning nga ang rason kung bakit sumasakit ang tiyan ni Addison at dehydration naman ang dahilan kung bakit nawalan ng malay ang bata. Hindi na ako dapat umalis. Nag-aalalang saad ni Amity habang hawak ang kamay ni Addison na hanggang ngayon ay wala pa ring malay. Thank you po, Sir Zack. Saad ni Aiden kay Zack na maging ayos na ang lahat. No worries, young man. Nakangiting sagot ni Zack. Addison! Hinihingal na saad ni Arthur pagkapasok dahil tumakbo sila Melanie para lang mapuntahan agad ang kwarto ni Addison. Ninong! Tawag ni Aiden kay Arthur. Ninong? Takang tanong ni Zack, pero mukhang siya lang ang nakarinig sa sarili niya dahil naging abala ang lahat kay Addison. Umalis na si Zack dahil meron pa itong trabaho na naghihintay sa kanya. Pero buong araw ay iniisip niya kung ayos lang ba si Addison. Nang gabi na ay balak na dumalaw ni Zack kay Addison. Kinuha nito ang naiwan na bag ng bata at napatingin siya sa isang favorite niya na libro since nakita ni Zack kung gaano kagusto ni Addison ng business world. At yung lapis na binili ni Zack na hindi naman niya nagagamit dahil wala itong oras ay gusto niya ring ibigay kay Aiden. Pagdating ni Zack sa ospital ay nakita niya sa labas si Arthur at Amity na masayang nagpapaalam sa isa't isa. Malitaan mo ko pag lalabas na kayo. Paalam ni Arthur. Pagkaalis ni Arthur ay saka naman lumapit si Zack. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Amity. Gusto ko lang makita na ayos lang si Addison. Sagot ni Zack. Ayos lang siya, kaya makakaalis ka na. Tugon ni Amity. Tumango si Zack at inabot yung mga gamit ni Amity. Pabigay na lang sa kambal. Saad ni Zack. Ito na sana ang huli niyong pagkikita. Seryosong sabi ni Amity. Kinuha ang bag ni Addison pero iniwan ang libro at lapis na gustong ibigay ni Zack sa kambal. Sabay talikod ni Amity kay Zack at naglakad na paalis. Hindi na nagpumilit pa si Zack na pumasok at bumalik na lang sa parking lot. Pero ang hindi niya inaasahan ay nandoon si Arthur na mukhang hinihintay siya. Walang balak na pansinin ni Zack ang kaibigan ni Amity pero humarang ito sa dadaanan niya. Hindi ba naglaho ka na parang bula? Bakit bumabalik ka para guluhin ang kaibigan ko? Seryosong tanong ni Arthur. Tapos pati yung kambal, guguluhin mo rin? Ayos lang naman sila na wala ka, saad ni Arthur. Hindi ko guguluhin ang mga anak mo. Seryosong saad ni Zack. Nagkasalubong ang dalawang kilay ni Arthur dahil naguguluhan ito sa narinig niya. Anak ko? Takang tanong ni Arthur. Paano ako magkakaanak? Virgin pa ako. Seryosong tinitigan ni Zack si Arthur. Wala itong nakikita kung hindi pala birong lalaki lang ang nasa harapan niya. Pancake! Tara na! May kausap ka pala. Saad ni Melanie nang dumating ito galing sa loob ng ospital. Nagdikit ang dalawang kilay ni Zack dahil sa dalawang kaibigan ni Amity. Lalong nagtaka si Zack nang hawakan ni Melanie si Arthur. Alam ba yan ni Amity? Seryosong tanong ni Zack. Best friend niya kami, kaya paano hindi niya malalaman? Tanong naman ni Melanie. Umuwi na nga tayo, Arthur. Aya ni Melanie. Lalong gumulo ang lahat kay Zack dahil sa mga nalaman niya na hindi nagtutugma. Hindi mo anak yung kambal? Seryosong tanong ni Zack. Ang kulit mo? Virgin pa nga ako. Iritang sagot ni Arthur. Tsaka kaya ko lang naman naging anak-anakan yung kambal since hindi mo nagawa. Hindi na natapos ni Arthur ang sasabihin niya dahil tinakpan ni Melanie ang bibig niya. Tinanggal ni Zack ang kamay ni Melanie sa bibig ni Arthur. Hindi ko magawa ang alin. Seryosong tanong ni Zack. Uuwi na kami, saad ni Melanie. Tatalikod na yung dalawa, pero hinawakan ni Zack si Arthur. Isipin mo, seryosong sagot ni Arthur at tinanggal ang pagkakahawak ni Zack sa kanya. Anak ko yung kambal? Walang pagdadalawang isip na tanong ni Zack.
Hindi siya pinansin ni Arthur at agad na umalis sa parking lot. Napasabunot naman sa ulo si Zach dahil sa naisip niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin at ngayon niya lang napansin na kaya pala same hobby sila ng kambal. Tumakbo si Zach pabalik sa ospital para si Amity na mismo ang tanungin sa bagay na yun. Gulat na napatingin si Amity at yung kambal nang biglang pumasok sa loob si Zach at nakita niya na pinapakain ni Amity ang dalawang bata. "Bakit hindi ka pa umalis?" Seryosong tanong ni Amity. Meron ka bang sasabihin sa akin? Seryosong tanong ni Zach. Nagkasalubong ang kilay ni Amity. "Wala akong sasabihin," sagot ni Amity. Tungkol sa kanila, after 13 years. Seryosong tanong ni Zach. Napatayo si Amity sa narinig niya kaya hinilan niya si Zach palabas para doon mag-usap. Uminto ang dalawa sa lugar kung saan wala ng tao, sa garden ng ospital. "Umalis ka na at wag ka nang babalik pa. Mas okay kung babalik ka ng France," saad ni Amity. Hindi mapakali si Amity ngayon. Wala siyang balak ipaalam ang lahat at kakalimutan na nila si Zach. Pero ngayon ay hindi mawari kung paano nalaman ni Zach ang tungkol sa kambal. Kaya ba pinapalayo mo sila sa akin? Dahil ako yung tatay ng kambal? Seryosong tanong ni Zach. "Umalis ka na." "Sagutin mo muna yung tanong ko," sigaw ni Zach. "Never ka naging tatay sa kanila. Alam nilang wala ka na. At hindi ka nila kailangan kaya umalis ka na." Napahinga ng malalim si Zach at gusto na lamang nitong maiyak dahil sa nalaman. All this time, hindi niya alam na meron na pala siyang 12 years old na kambal. "Ako yung tatay at hindi si Arthur." Hindi na alam ni Zach kung paano ipaprocess sa utak niya ang lahat. Ano na bang kinalaman ni Arthur dito? Naguguluhan at tanong ni Amity. 12 years ago, umuwi ako ng Pilipinas during my exam week. Mababaliw na ako sa ibang bansa dahil yung girlfriend ko ay hindi pa lang tumatawag or nagte-text sa akin. I failed my exam just to come back here. Pero nakita kita na kasama mo si Arthur. And I thought he was the father. Tapos malalaman ko na ako pala yung tatay. Hindi makapaniwalang saad ni Zach. Wait, bumalik ka? Gulat na tanong ni Amity. Yes, nakapagdesisyon ako na dito na mag-aral. Pero na makita ko kayo ni Arthur na merong kasamang bata. At yung pinadalang picture sa akin while you were pregnant. At si Arthur yung kasama mo. Paliwanag ni Zach. Napahawak si Zach sa ulo niya at hindi na ito mapakali sa kinatatayuan niya habang si Amity ay walang masabi sa lalaking kasama niya. "Bakit hindi mo sinabi sa akin na ako yung tatay?" Inis na tanong ni Zach. Tumulo ang luha sa mata ni Amity dahil alam ng lahat kung ilang beses niyang sinubukan na ipaalam kay Zach na buntis siya. "Simula nung umalis ka, wala akong natanggap na kahit ano sa'yo. Lahat ginawa ko para lang masabi sa'yo na buntis ako. Pero hindi ka sumasagot," paliwanag ni Amity. Napatitig naman si Zach sa harap niya. "Wala akong natanggap. At saka kung nalaman ko na buntis ka sa akin, ay hindi ko na itutuloy ang pag-aaral ko sa ibang bansa," paliwanag ni Zach. "Hindi ko alam," umiiyak na saad ni Amity. Hindi na makapagsalita si Zach dahil sa sobrang nanghihinayang siya sa mga oras na nawala sa kanya. Yung dalawang bata na gustong-gusto niyang kasama ay mismong mga anak pala niya. Niyakap ni Zach si Amity ng mahigpit na parang ayaw na nitong bitawan ng babaeng nasa bisig niya. "Akala ko, tuluyan ka nang nawala sa akin," bulong ni Zach sa kasama niya. "Tanggap ko na ang lahat. Masaya na ako sa kambal," sagot ni Amity. Kumalas sa pagkakayakap si Zach at agad na pinunasan ang luha na nagkalat sa pisngi ni Amity sabay iling. "Papakasalan kita," saad ni Zach. Hindi pa man nakakasagot si Amity, ay hindi na napigilan ni Zach na halikan ang labi ng kasama. Matagal niyang hindi natikmang muli ang tamis ng halik ng babaeng totoong nagmamahal sa kanya. Napahawak na lang sa damit ni Zach si Amity dahil sa halik ni Zach sa kanya ay napapaatras ito. Sa ilalim ng buwan at sa hindi mabilang na mga bituin ay nasisilayan ng dalawa na paglipas ng ilang mahabang panahon
ay ganoon pa rin ang nararamdaman sa isa't isa. Bumalik sila sa room ni Addison para bantayan ang anak nila at gusto rin makasama ni Zack ang kambal para bumawi sa mga ito. Aiden, matulog ka na, saad ni Amity. Matulog ka na, bukas ay pupunta tayo sa... Hindi natuloy ang sasabihin ni Zack nang biglang lumayo sa kanya si Aiden. Bakit nandito ka pa? Seryosong tanong ni Aiden kay Zack. Aiden, bumibisita lang siya kay Addison, sagot ni Amity. Kaya mo siyang tanggapin agad, Mama? Seryosong tanong ni Aiden. Sa tagal ng panahon nang wala si Zack sa buhay nila ay nasanay na lang ang kambal na mabuhay sa sarili nila dahil laging busy sa trabaho ang mama niya. Kaya natutong maging independent ang kambal at maagang naunawaan na kulang ang pamilya nila. Isama pa ang laging pambubuli sa kanila na wala silang tatay. Anong ibig mong sabihin, Aiden? Kunot noong tanong ni Amity. Narinig ko kayo. Nagkatinginan si Amity at Zack dahil mukhang sinundan sila ni Aiden sa labas. Lalapitan sana ni Zack si Aiden para ipaliwanag ang lahat pero lumayo ang bata sa kanya. Bakit bumalik ka pa kung kailan kaya na namin ang lahat? Baka sa bawat salita ng bata ang sakit ng pangungulila sa ama. Sorry, Aiden. Hindi ko alam na buntis pala ang mama mo. Paliwanag ni Zack. Hindi ko kayang tanggapin ang sorry mo. Seryosong saad ni Aiden at biglang tumakbo ang bata palabas ng kwarto. Aiden! Tawag ni Amity sa anak. Pinigilan ni Zack na habulin ni Amity si Aiden. Ako na. Saad ni Zack bago ito tumakbo palabas ng kwarto para habulin ang anak. Pero pagkalabas niya ng ospital ay walang nakita si Zack maski ang anino ng anak niya. Nilibot niya ang paligid ng ospital pero wala ang bata kaya nagsimula na siyang maghanap sa kalsada. Dahil ilang minuto na at hindi pa rin nakikita si Aiden, ay balak na nitong tawagan ang mga tauhan niya para ipahanap ang anak niya. Pero napatigil sa pagtakbo si Zack na makita ang anak na nakahinto sa tulay habang nakatingin sa buwan. Binaba niya agad ang phone niya at nilapitan si Aiden. Nakikita niya ang pagluha ng anak niya na lalong ikinasisi ang taon na nawala sa kanya na hindi sila kasama. Umalis ka na. Umiiyak na saad ni Aiden. Napahinga ng malalim si Zack. Meron kaming business sa ibang bansa. At ako din ang magmamanage kaya aalis din naman ako dito. Sagot ni Zack. Nakatingin lang din si Zack sa buwan habang nasa gilid niya ang anak. Delikado dito kung mag-isa ka. Ihahatid na kita sa ospital. Kung ayaw mo akong makita, aalis na ako pag nakabalik ka na sa ospital. Mahinahon na sabi ni Zack. Ilang minutong tumahimik ang paligid at hinayaan lang ni Zack na umiyak ang anak sa tabi niya. Pero naglakad na ulit si Aiden pabalik ng ospital kasama si Zack. Aiden! Agad na niyakap ni Amity si Aiden na makita ito. Napatingin naman si Amity kay Zack. Babalik na lang ako. Paalam ni Zack sabay talikod at naglakad paalis. Tahimik naman si Aiden at halos ilang araw na hindi nakikipag-usap. Dumalaw si Zack sa bahay nila Amity, pero na makita siya ni Aiden ay agad itong pumasok sa loob ng kwarto niya. Babalik na ako ng France. Saad ni Zack. Hanggang kailan? Tanong ni Amity. Umiling si Zack. Hindi ko pa alam kung kailan. Gusto ko sana makasama yung kambal bago ako umalis. Sagot ni Zack. Agad na tumango si Amity kahit na medyo nalulungkot ito na aalis ulit si Zack. Pinagbihis ni Amity ang kambal para sumama kay Zack. Kinausap naman ni Amity si Aiden na last na nilang pagkikita yun kaya napapayag ang bata. Si Addison naman ay walang alam sa nangyayari. Dinala ni Zack ang kambal sa office niya para ipagpatuloy ang paglilibot doon sa buong building. Masayang masaya si Addison sa nakikita habang si Aiden ay tahimik lang hanggang sa nagstay sila sa office ni Zack. Gusto kong magtrabaho dito. Masayang saad ni Addison. You can, sagot ni Zack. Just focus on your study first. If you will, ibibigay ko sa iyo yung posisyon if ready ka na. Paliwanag ni Zack. Talaga, sir? Masayang tanong ni Addison. Call me Papa. Nakangiting saad ni Zack. Bakas naman sa mukha ni Addison ang pagtataka. Why? Takang tanong nito.
Nilapitan ni Zack ang anak niya at hinawakan ng dalawang kamay ni Addison. Sorry kung matagal akong nawala. Sorry na hindi ko agad kayo nakilala nung nagkita tayo. Parang maiiyak na ito na makaharap niya si Addison. I'm your father. Pag-amin ni Zack, napalayo si Addison kay Zack at tinitigan ng seryoso. Napayuko si Zack dahil alam niyang hindi siya kayang tanggapin ng kambal. Bakit mo iniwan si Mama? Sobrang naghirap siya kasi siya lang mag-isa. Umiiyak na sabi ni Addison. Hindi ko kasi alam na may anak kami. Sagot ni Zack. Napayakap na lang si Zack kay Addison. Habang si Aiden ay piniling lumayo sa dalawa at kitang-kita ni Zack na si Aiden ang nakakuha ng ugali niya. Hindi inaasahan ni Zack na naiintindihan siya ni Addison. Pero hindi pa rin ito tumigil sa pag-iyak hanggang sa inuwi na sila ng bahay nila. Paalam, saad ni Zack kay Amity. Hinawakan niya ang kamay ni Amity at hindi mapigilan ng luha sa mata niya dahil natupad niya ang isa sa mga gusto nito na magkaroon sila ng anak ni Amity. Babalik ako pag naghilom na ang sugat sa puso nila. Papakasalan kita, pangako. Saad ni Zack at hinalikan si Amity. Masyado pa silang bata para maintindihan ang mga pangyayari. Sagot ni Amity. Paano gagaling ang sugat kung aalis ka? Napatingin ang dalawa sa likuran nila at si Aiden ay nakitang nakatayo habang nahihiyang tumingin kay Zack. Don't promise, just do it. Saad pa ni Aiden. Napangiti naman si Zack dahil sa narinig niya sa anak. Tumango si Zack at nilapitan si Aiden para yakapin. Don't leave Mama again. Mahinang bulong ni Aiden, pero malinaw na malinaw pa sa lahat na narinig ito ni Zack. Mas sinigpitan niya ang yakap kay Aiden. Wala akong hug. Anak mo rin naman ako, diba? Nakangusong tanong ni Addison na nakatayo sa gitna ng hagdan pababa. Come here, my daughter. My future CEO. Nakangiting saad ni Zack. Tumakbo naman si Addison papunta kay Zack at parehong niyakap ang kambal. Sa 12 years na nabubuhay ang kambal, ay sa isang yakap lang ni Zack sa kanila ay pakiramdam nila ay nabuo na ang kulang sa buhay nila. Ganon din naman si Zack, nabuo ang lahat ng mapatawad siya ng kambal. Don't be shy, Amity. Nakangiting aya ni Zack kay Amity para sumama sa yakapan nilang lahat. Ito ang unang pagkakataon na magkayakap silang apat ng buo. Ang saya lang ng nararamdaman nila ngayon. Matapos ang ilang oras ay nakatulog na ang kambal at si Amity at Zack na lang ang nananatiling gising habang nanunood. Sa sala sila natulog para kasya silang apat. Nalipat ang tingin ni Amity sa kamay niya nang hawakan niya ni Zack, pero ang tingin ni Zack ay nasa monitor. Do you wanna come to France for vacation? Tanong ni Zack kay Amity. Meron kaming business na itatayo at hindi ako pwedeng umalis, sagot ni Amity. Just come back, dagdag ni Amity. Inayos ni Zack ang kumot ng kambal at nilapitan si Amity para bigyan ng halik. Namula bigla ang mukha ni Amity at medyo nahihiya pa ito. Pero gusto naman niya. Mahigpit na hinawakan ni Zack ang kamay ni Amity at hindi na niya bibitawan pa ito. Kahit na anong mangyari. Makalipas ang 4 na buwan, nasa loob ng airport si Amity habang hinihintay ang paglabas nila Zack mula sa Paris, France. Mama! Sabay sigaw ng kambal nang makita si Amity. Isang buwan na nagbakasyon ang kambal kasama si Zack sa France. Para na rin ipakita kay Addison ang mga bagay na gusto niyang gawin in the future. At ganoon din si Aiden na makita ang painting ni Mona Lisa. Isang mahigpit na yakap ang binigay ni Amity sa kambal dahil sobra-sobra niya itong na-miss. Dahil ngayon lamang sila nawalay sa bawat isa sa ganoon katagal. Hindi sumama si Amity dahil sa business na matagal nilang pinaplano na magkakaibigan. Nag-enjoy ba kayo? Tanong ni Amity. Yes! Agad na sagot ni Addison. Napatingin sa paligid si Amity dahil merong isang kulang na dumating. Akala ni Amity ay dala ni Zack ang mga gamit ng kambal. Pero maya-maya ay tauhan lamang ni Zack ang dumating na may dala ng gamit ng kambal. Let's go, Mama! Aya ni Aiden at hinila ang kamay ni Amity para umalis na. Hinihintay niya yata si Papa. Biro ni Addison. Bakit ko naman hihintayin ang papa niyo?
Tinititigan ko lang kung kumpletong gamit niyo. Depensa ni Amity, pero ang mata niya ay hindi naman sa gamit nakatingin. Hindi daw sa uuwi, kaya kami na lang ni Addison ang umuwi sa Pilipinas, saad ni Aiden. Pinabayaan niya kayong umuwi na kayo lang? Seryosong tanong ni Amity. Pasalamat siya walang nangyari sa inyo. Kung hindi, lagot siya sa akin. Miss mo lang si Papa, Ma. Biro ni Addison. Napa-make face naman si Amity. Bakit ko naman mamimiss ang papa niyo? Tanong niya. Natawa na lang ang kambal dahil ibang sinasabi ng mukha ng mama nila kesa sa sinasabi ng bibig nito. Kinuha ni Amity ang gamit ng kambal para umuwi na sila. Pero napatigil ito ng pagtalikod niya ay nakita si Zack sa harapan niya kasama ang kambal. Pero ang lalong nagpatigil dito ay nang lumuhod ito. At ang tingin ni Amity ay lumipat sa kamay ni Zack na merong hawak na maliit na box at merong isang kumikinang nasingsing sa loob nun. I never saw myself deeply in love since we parted ways. Hindi lang isang pag-asa ang binigay mo sa akin. Tinitigan ni Zack ang kambal na todo ang suporta sa ginagawa ng papa nila at binalik ang tingin kay Amity na hindi alam kung anong nararamdaman niya. Kung hindi dalawa. Pagpapatuloy niya. 13 years ago, I thought our love story had ended. But I was wrong. Ngayon lang pala magsisimula ang lahat. Huminga ng malalim si Zack at inangat ang kamay niya para ipakita kay Amity ang singsing. My love, are you willing to build a lifetime of love and happiness together? Amity, the mother of my twin, will you marry me? Tanong ni Zack. How can I say no? If my heart already says yes. Naiiyak na sagot ni Amity. Nagsigawan ang kambal sa saya dahil naramdaman nila ang isang buong pamilya na matagal na nilang inaasam. Napatayo si Zack at sinuot ang singsing kay Amity. I love you. Masayang saad ni Zack sabay halik kay Amity. Hindi naman napigilan ng kambal ang mapayakap sa magulang nila dahil sa saya. Matapos ang ilang linggo, sa school ng kambal ay pumapasok na sila bilang grade 7 students. Uwian na, pero habang naglalakad ang dalawa sa corridor ay meron silang narinig na nagsalita sa gilid nila. Wala namang tatay ang mga yan eh, rinig nila. Napahinto si Addison sa paglalakad dahil alam niyang silang pinaparinggan ng kaklase niya. Sinong walang tatay? Matapang na tanong ni Addison. Addison, huwag mo nang patulan yung kulang sa aruga ng may tatay. Banat ni Aiden. Kung kami walang tatay, ikaw kulang sa utak. Banat ni Addison. Hoy bata, ang talas naman ng dila mo. Saka totoo naman na wala kayong tatay. Saad ng tatay ng batang nagparinig sa kambal. Excuse me? Lumitaw si Zack mula sa likuran ng kambal at minigay ang business card ng tatay ng bata. CEO? Gulat na tanong ng lalaki. Alam mo ba kung saan yung registrar? Sagot ni Zack. Agad na tinuro ng lalaki ang daan kaya napangiti si Zack. Bala ko kasing ilipat sa prestigious school ang mga anak ko. Seryosong saad ni Zack. Papa! Tawag ni Addison. Napaiwas na lang ng tingin ng lalaki at umalis dahil sa hiya. Let's go! Hinihintay na tayo ng mama niyo sa kotse. Aya ni Zack sa kambal. Lalong naging masaya ang pamilya nila at wala nang tinatagong pangungulila sa bawat isa at tuluyan ng gumaling ang mga sugat na matagal na nilang iniinda. Wakas! Maraming salamat po sa ating mga suking tagapakinig. Kaya shout out na naman po tayo. Hi po kay Lydia Bacchus from London with love, Flora Tuble from Kuwait, Mary Joy Elanat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli. Dito pa rin yan sa Dear Siren.